Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Congratulations din sa magandang pagdaraos ng Fiestag 2025 noong August 15 to 17 sa SMX. Congratulations din sa FIGBA, Bakbakan, sa kanilang silver anniversary. At ang aking pagpupugay sa lahat ng mga breeders, kasi kayo ang dahilan kung bakit merong Fiestag, kung bakit merong Bakbakan, FIGBA, at kung bakit napakaraming association sa halos lahat ng parte ng Pilipinas. Siyempre, habang umiikot tayo doon sa celebration ng Fiestag, halos lahat ng mga breeders na kausap natin ay may kanya-kanyang mga idea tungkol sa breeding at kung ano ang mga associated problems dito. Marami tayong na-meet. Halimbawa, yung kaibigan kong si Manny De Lieva ng MD Uri Integrated Farm sa Bacolod, yung endorsers ng Excellence, at marami pang iba. Napag-uusapan yung mga common problems. Pero kung ito yung mga breeders, pumapasok yung metabolic disorders. Sabi nga nila, ang metabolic disorder ay napakahirap ipaliwanag. Ganun na nga, medyo mahirap ipaliwanag. Halimbawa, ang isang bagay na binabanggit, yung tinatawag nilang water bug o kaya water belly. Technically, tinatawag nating ascites. Ito yung nagtutubig sa may abdominal area kung minsan namimintog ang puwet. Halos lahat ng manok, male, female, o anumang edad, tiyatamaan nito. Pero karaniwan, tumatama ito sa mga inahin. Kaya yung mga breeders, nakikita nila ito. Yung ating mga cockers, siyempre, laban lang ng laban, bihira yung panlaban ang nagkakaroon ng water belly or water bag. Mas madalas mangyari ito sa mga inahin. Kung minsan, yung importantang inahin pa naman na nag-aanak ng magaling ang siyang tinatamaan. Kaya ito ay isang concern sa mga breeders natin. Siguro sa mga cockers natin, pagbigyan natin ang mga breeders natin na talakayan natin itong metabolic disorders na hindi man nangyayari sa mga cockers pero madalas mangyayari sa mga breeders. Ano ba itong water belly, water bag o ascites na ito? Karaniwan, nakikita ito sa mga inahin pag sila ay nagkasapola. Kahit makarecover na sila sa sapola, kung minsan may lingering effects. Dahil pag nagkasapola, karaniwan nagkakaroon ng fatty liver. Yung sapola at yung fatty liver, ang dahilan, karaniwan ay yung unbalanced diets at mas matindi pa kung high energy or high carbohydrates ang feeds na kanilang kinakain. Pag sobra ang carbohydrates, yan ay nako-convert sa fat at ito ay nade-deposit sa liver kaya nagkakaroon ng fatty liver. Pag nagkaroon ng fatty liver, kasunod niyan ang sapola. Granting na hindi magkasapola, dahil sa fatty liver na yan, yung function ng liver ay apektado. Kaya kung minsan, nagkakatubig ang abdominal area. Walang pinagkaiba dyan sa tao. Makita nyo, yung may mga hepatitis na tao, sila ay usually lumalaki ang tiyan dahil dun sa fluid na napuproduce. Ganon din sa ating mga inahin. Pag sila ay nagka-fatty liver, dahil doon sa sapola or dahil doon sa masyadong mataas ang carbohydrates na kanilang kinakain, yung disrupted na liver function ay magdudulot ng tinatawag na water belly at water bag o kaya ascites. Kung minsan, yung fatty liver nagkakaroon ng fatty liver hemorrhagic syndrome. Nagkakaroon ng mga hemorrhages, hindi lamang sa atay, kundi sa ibang parte ng katawan. Kaya ito, mas malala na komplikasyon. Kung minsan, pag pinagsama mo yung fatty liver at yung hemorrhagic syndrome, nagkakaroon ngayon yung SDS, yung sudden death syndrome. Ito yung flip-over disease na manok na tinatawag. Apparently healthy, walang problema, bigla nang titimbuang, nag-flip over, sudden death. Ang dahilan, ang root cause, fatty liver hemorrhagic syndrome, sudden death syndrome, lahat yan associated doon
sa high energy, high carbohydrate na kinakain o kaya nagkasapola ang inahin natin kaya nagkaganon. Kung minsan, ang mga problema sa liver ay lumalala dahil sa environmental stress. Pag na-stress ang manok, yung fatty liver syndrome na yan, mas maraming side effects, lalo na pag mainit ang panahon gaya ng heat stress. So pagsamahin mo yung kanyang fatty liver due to malnutrition, environmental stress, kung minsan pati genetic factors, may mga linyada na talagang madalas tamaan ng fatty liver at hemorrhagic syndrome, kasunod niyan yung sudden death syndrome na tinatawag natin, hindi lamang yung pagtutubig o pag-hemorrhage, kundi talagang namamatay sila dahil dito. So makita niyo mga kaibigan, ang hirap talang ipaliwanag ang metabolic disorders. Napakaraming factors ang involved at karaniwan ang mga breeders natin, sila ang nakakita nito. Kung minsan naman, yung ascites o yung tinatawag na water bag o kaya water belly, makikita mo sa sisiw. Pag sisiw yan, ang dahilan ay dahil ma-infection sa loob ng katawan. Karaniwan yung unhealed navel. Papasukan ngayon ng bakterya kagaya ng E. coli, magkakaroon ng infection. Apektado pati atay. At pag apektado ang atay, magpuproduce ng fluid sa abdominal area. Kaya makikita nyo kung minsan may mga sisiw na namimintog ang bandang tiyan kahit na bagong pisa lamang. Kung minsan naman, 1 week or 2 weeks, saka mo makikita yung water belly or water bag sa mga sisiw at karaniwan ang dahil nito ay infection. Makikita mo ito pag may unhealed navel o kaya yung tinatawag natin na unabsorbed yolk. Pinag-uusapan natin yung liver birang isang primary issue doon sa pag-develop ng water bag, water belly, or ascites. Ibig sabihin nito, anumang problema na pwedeng makaapekto sa liver, pwedeng magdulot ng water bag, water belly, o kaya ascites. Yung mga toxins, dito sa Pilipinas, very common yung tinatawag nating aflatoxins. Ito ang dahilan kung bakit nabanggit ko nung nakaraan na hindi ina-encourage yung pag-crack mo ng corn ng matagal bago mo ipakain. O kaya bumibili ka ng crack corn sa mga tindahan. Sa dahilan ng corn ay hygroscopic, ibig sabihin nag-absorb ng moisture. Sa Pilipinas, na napakataas ang relative humidity, nasa more than 80, 90, kung minsan halos 100 na nga. Kahit mainit ang panahon, mataas ang relative humidity. Ibig sabihin, mataas ang moisture o water vapor sa atmosphere, yan ay i-absorb ng mga crack corn na yan, mag-develop ng amag, mag-develop ng toxins. Pag kinain ng manok, apektado ang liver at pag nagkaroon ng liver problems, pwedeng magresulta sa water belly, water bag o kaya ascites. So mga kaibigan, sa prevention, pinag-usapan natin ang unbalanced diet, lalo na pag mataas ang energy or carbohydrates. So prevention, kailangan balanced diet, huwag masyado mataas ang carbohydrates. Pinag-usapan din natin ang mga toxins, gaya ng aflatoxins. Mas mainam kung mag-crack kayo ng corn, doon sa araw nyo ipapakain para hindi tumubo ang amag at mag-develop ng toxins. Kasi yung hindi na-crack na corn, may cuticle yan. Prevention yan para hindi pasukan ng moisture at hindi mag-grow ang amag. Kung sakali naman bacteria or virus ang dahilan ng pagkasira ng liver, yan ay prevention yan. Kung bacteria ay antibiotic syempre, at pag ito naman ay virus gaya ng IBH o yung inclusion body hepatitis, virus ito, then bakuna ang prevention. Buti na lang sa game fowls, hindi pa gaano yung inclusion body hepatitis na virus ang dahilan ng pagkakaproblema sa liver. Mas common ito sa broilers at sa layers, pero pag-ingatan pa rin natin dahil pag pinasukan tayo ng bacteria or virus, pwedeng mag-result sa liver problem at yung tinatawag nating water belly or water bag. Yung binabanggit kong bacterial infection,
karaniwan ito yung CRD. Kasi pag pumasok yung E. coli in combination with Mycoplasma, kung minsan nako-cover yung atay ng parang slimy substance, parang uhog. So, apektado na yung atay. Kung minsan yung puso, parang nako-coveran parang chalk. Pag yung puso apektado, nagko-contribute yan sa pagdami ng fluid sa abdomen. Kasi pag mahirapang bumalik yung dugo sa puso, magli-leak out yung plasma, dadagdag doon sa water belly or water bag. So ito yung pinag-usapan nating mga metabolic disorders. Marami pang mga kaakibat na issues tungkol dito at yan ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, health is always number one.